Achiever, Lamborghini Huracan, Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, at ito pa, ang pinakamatindi po, isa pong dark horse ng ating kumpanya. Grabe. A two-star $1 million circle. Grabe yan. Napakatindi. Grabe, no? Grabe. Kilala na po ba nating lahat? Ayan, meron na pong nag-ano. Oh. Ang pambansang pogi, may nakalagay din sa chat box. Oh. Ang pambansang pogi ng JC. May nakalagay pa dun sa chat box may nakalagay pa ang baby ko. Ay, grabe yan. Sobra. Okay, ang baby ko, ang baby ng bayan. Ayan. Hello, baby. Kilala siya. Alright. None other than, okay, the one and only, the top one, global, ng JC Premier, none other than ang gwapong-gwapo, poging-pogi at mabangong nag-iisa, Frewengo! Sir FG, nandyan ka na ba? Sir FG? Ayan, parang na ano si FG sa ating intro. Ayan na. May pa-excite lang po. Ayan. Sandali lang ah. Natatawa kasi ako eh. Hello kapatid na Cathy Espayas. Thank you ah. Gulo pala ng buko. Hello sa lahat. Good ano na ba yun? Good evening na. Hello sa inyo. Sandali lang. Hihinga lang ako kasi galing ako sa isang Zoom meeting din. Kasi malapit na yung ating transition kaya everyone's so excited. And salamat Mr. Ken and Sir Ken. Thank you for the privilege of sharing myself to you for tonight. And hello, nandiyan ba si Sir Brian? Hello din sa iyo kung nandiyan ka. Sir Brian po yung dahilan kung ba't po ako nandito. Sir Brian, hello sa iyo. And hello sa mga bumabati. Maganda. Nasaan ba kayo, Ken? Nasaan kayo ngayon? Andito sa downtown. Dapat pala minute ko na lang kayo, ano? Hi kayo. Hi. Hello. Okay. Ayun lang. Bye-bye. Mawawala ka na yun. Inaamo yung volume. Ayun, so, hello sa lahat. Sandali muna. Kasi nakapin ako eh. Nahanap ko yung, ayoko makita yung sarili ko. So, sandali. Nasaan na ba yun? Para matakpan siya. Alam ko na. Yan, nakita ko na kayo. Hello, Cathy. Hello, Mabel. Hello sa inyo, Myla. Hindi ko na mababati lahat. William, hello. Rubilin, hello from Qatar. Sino ba yung mga kilala ko? Siyempre baka sila Rachel, Rachel pala pag mayaman Rachel, baka baka magtampo pag di binati, yung sexy Rachel. Gary, hello. Junar, hello sa inyo. Jen, Myra, hello. Ina-assorted ko na lang Ina-assorted, assorted candy. Nira-random ko na lang. Tapos natatawa kasi ako kanina habang ini-introduce ako ni Cathy. Hello Janet, Josa, hello. Inaano ko lang titingnan ko lang, ini-skim ko lang hello, ang gaganda nyo. Tawag doon, yung sinabi ni Cathy na na yung mga buhay ay mga patay na puso, patay na kuko, lahat ng klaseng patay. Hindi po ako si Yeso Cristo, ha? Oo. So, hindi ko trabaho bumuhay ng patay, ha? For tonight, I'll be honest with you guys. Wala naman kasi akong prepare. Siguro I'll just try to help you the best way I can. Naririnig nyo ba ako? Oo. I'll try to help you the best way I can. Syempre, share ko ng konti kung paano rin ako nagsimula para at least may idea kayo. Ako po ay 10 years na dito sa Dubai. Sorry, mag-11 na pala.
ang bilis ng panahon, 2025 na pala ngayon. 2014, I went to Dubai for the very simple reason na umangat ang kabuhayan. Hindi naman para yumaman. Tama? Siguro sa mga OFW dito, pare-parehas lang tayo ng rason. And siguro I can say na I'm very lucky to have encountered this company kasi 2 taon lang ako naghirap na maging empleyado. Tapos nag full-time na ako sa business na ito. And I started this business part-time. Nag-ahente ako ng insurance. On the side, nagbebenta ako ng showmaking. Yun yung story ko nung 9 years ago. And baon ako sa utang noon. That was my reality that time. Kasi ayoko umuwi ng Pilipinas na luhaan. Kaya lumaban pa rin ako dito sa Dubai. Tapos, inintroduce sa akin ni Sir Brian tong company nung una ayoko pa. Tapos yon medyo masigasig sila. To cut the long story short, sinubukan ko. Kasi sabi ko lang sa sarili ko noon, kung hindi ko to susubukan, wala rin ako makitang ibang way na pwede magdagdag sa akin ng income ng time na yon. Tama? And the rest was history. Ngayon po ay naka 112 million na ako. So isang kembot na lang 113 million pesos na siya sa darating na Martes. And ang nakakatuwa, tuwing Martes ng buhay ko, meron akong inaabangan ganyang kita na syempre, wag din kayo magugulat kasi 9 na taon na ako dito. Tama? Hindi naman pwedeng 9 na taon ka na tapos ang income mo maliit pa rin. Naiintindihan? So, ngayon sa mga bago, marami hubang bago dito, Cathy? Marami bang bago? Yes po. Like bagong bago, like 1 month pa lang, ganon? 1 month po. So sige, medyo magre-rewind ko ng konti sa kwento ko. Kasi akala ko baka narinig yun na ako dito, ganyan-ganyan. Noong 2016, kami yung hindi naman kami yung parang unang grupo dito sa Dubai. Meron din mga mangilan-ngilan na. Pero kami yung parang pinaka naghirap kasi yung products namin dito nagagaling pa sa Philippines. Binibigyan ko lang kayo ng context kasi gusto kong ma-compare ninyo yung ano yung meron kayo ngayon versus sa kung ano yung meron kami that time para at least magkaroon kayo ng appreciation. Parang pagkumpara mo lang sa asawa mo ngayon sa naging totga mo before. Tama? Tama ba ako? Oo, na-appreciate mo yung asawa mo ngayon. Tama? O kung hindi ako tama, yung totga mo yung na-appreciate mo. Tama? At nasa huli ang pagsisisi. Ngayon, parang may nakangiti, tapos may nakita rin ako nakasimangot. Okay, so ipagpipray kita ha. Ngayon, syempre kailangan may comparison ka para ma-appreciate mo kung ano yung meron ka ngayon. Kaya ko siya kinikwento. And nung time na yon, 10 days bago dumating yung mga products dito sa UAE nagagaling pa ng Philippines, tapos meron pang risk na ma-hold, etc. And yun yung mga pinagdaanan namin. And bakit ako nakatayo sa harapan nyo ngayon? Kasi ito yung mga challenges na nilagpasan namin, kaya kami nandito ngayon. And sasabihin ko sa inyo ang totoo, napakaswerte nyo kasi ngayon yung company, nasa second phase na siya ng pagpapalaki, hindi mo na inabutan yung mga growth pains. Okay? Ngayon, marami nang may resulta, sobrang ganda ng sistema natin, marami nang kumikita, tapos nahaluan pa siya ng digital. Meaning, ganito, parang it was made possible by the pandemic, kaya tayo nagkaroon ng ganitong klaseng sistema ngayon. Tama? And dati, nung time na nagbi-build din ako, pupunta ako ng Saudi, nag-a-ads ako 10 days before, tapos imi-meet ko sila sa Riyadh, sa Jeddah, tapos pepresentan ko sila ng face-to-face, tapos nagpapakape pa ako. Tama, magastos. Ngayon, nagagawa mo yung business kahit nasa bahay ka lang, kahit na nagtatrabaho ka, may umaandar na Zoom meeting sa inyo para magpresenta sa'yo sa negosyong ito. Kaya ako siya pinapaliwanag sa inyo kasi napansin ko din for the past, siguro mga past year, yung mga tao kasi parang parang hindi na nahihirapan. Alam mo yung ganun, parang ang dali-dali na lang kumita. Dati parang kailangan mo munang maghirap bago ka kumita. Ngayon, kikita ka na, hindi ka pa naghihirap. So parang nawawala yung value. Kaya ako siya nire-reiterate lang ha. Totoo, nag-a-adlib lang talaga ako ngayon kasi wala talaga akong prepare sa inyo
na sasabihin. Pero open naman ako sa mga tanong kaya simulan nyo na ha. Simulan nyo na magtanong and make your questions count ha. Kasi ang pipiliin ko lang tanong yung makabuluhan ha. Oo. So yung makakatulong sa inyo. Ngayon, si Sir Ken, yan, si kami nila Sir Brian, yung mga halos magkakabatch, nauna sila sa akin ng konti. Lahat ng mga hirap, tinawid na namin para sa inyo. Ngayon, kikita na lang talaga kayo. Kayo Kati, di ba yung mga batch ninyo, I could say kayo na yung parang anak na ng Diyos eh. Kasi kahit yung 2020 or 2019, yung kinabisado pa namin yung Zoom, hindi pa namin gamay and all. Ngayon lahat kayo, ang bilis nung kumita ng 1 million, ang bilis nung kumita ng 2 million pesos. Dati pinaghihirapan pa namin yan eh. So, magtanong na kayo, Totga, ouch. May kanya, ako kasi wala naman akong Totga eh. Hindi naman kasi ako mahilig sa ganyan. Oo. So, sila, Totga daw nila ako. Yun lang ang alam ko. Yun. So, ngayon, walang makabulo ang sinabi. Oy, magtanong kayo kasi pag nagtanong na kayo, doon na ako makakapagsimula, makapag-create ng sasabihin ko sa inyo eh. Alam nyo ba yon? Oo. Ano lang ako, wala akong PowerPoint. Oo. Sige na. Magtanong kayo. Ba't parang pwede kayong mag-PM sa akin ha? Baka naiiyak kasi kayo, PM nyo, hindi ko babagitin na galing sa inyo yung tanong. Sige. Sabi ni Ken, mali yata ako nang naimbitahan na. Mamaya na kayo magpasalamat. I'm sure meron akong ma-share sa inyong pwede nyong gamitin. Okay? Ayoko kayong inspire lang, ayoko kayong i-motivate kasi hindi ko trabaho niyo yun. Ang trabaho ko sa tingin ko ngayong gabi ito is mag-share ng kaalaman na pwede mong i-apply sa business para gumawa ng pera para sa inyo. Tama? So, yung something na may i-apply mo. Okay? Sige na, dalian nyo, ibubuhol ko lang ilubid ko. How to earn my first million po. Ang pinakamadaling sagot dyan, simulan mo sa first 100,000 mo, ha? Oo. Anong mapapayo sa mga katulad namin bago? Ang general, Alam mo, ganito, paano po magsimula mag-invite? Ito yung mga pwede kong ikutan, pwede ko kayong sharean dito kasi I believe ito yung lifeblood ng business natin. Tama? And siguro bago ko sagutin talaga yan ng Gibbs, huwag ka magulo, Gibbs, ha? Oo. Yung how to become a number 1, talunin mo muna yung number 10, ha? Oo. Yung ang pinakamagandang tanong is yung kung paano mag-invite kasi yan yung kailangan nating masterin, kailangan maging master storytellers tayo. Ang maganda, kaya ako fan ng ganitong klaseng business kasi madali lang ito. Sobrang dali lang ng negosyong ginagawa natin. Isulat mo yan ha, sobrang dali. Ipapaalam ko sa inyo kung bakit. Ang binibenta natin dito, ang unang-una, ang binili mo dito, yung healthy and wealthy lifestyle. Okay? Meaning, dumadali yung proseso ng pag-iimbita pagka in-embrace mo yung idea na yon na ang nire-represent mo is healthy and wealthy lifestyle. Meaning, ang binibenta mo is health, ang binibenta mo income. Tama? Which is for me, aside sa Diyos saka sa pamilya, ito yung dalawang pinaka-importanteng bagay. Bakit ko to kinikwento sa inyo? Kasi, before ko kayo turuan ng konti about pag-i-invite, tatanggalin ko muna yung mga hiya ninyo, saka yung mga naisip nyo, mga self-limiting beliefs. Kasi, ito yung mga bagay na makapaghinder ng growth ninyo sa business na ito. You have to understand also na kailangan yung bumuo ng wholesale team. Wala nang iba para kumita ka ng malaki. Bakit ako hindi nagre-retail? Bakit hindi ako nagda-dropshipping? Bakit ako nagbubuo ng team? Kasi pag si Cathy Espayos, binentahan ko lang yan ng barley, malakas yung chance na pwede siyang maimbita ng iba. Tama? Hindi dahil sa malaki ang kita or sa leverage, dun muna ako sa pinaka-common sense na dahilan. Pag ginawa kong customer si Cathy, tinubuan ko siya ng tinubuan. Cathy, pasensya ka na ikaw kasi nag-intro eh. So, tinubuan ko siya ng tinubuan, makakatanggap pa ako ng sumbat
in the future na bakit mo ako hindi in-invite, bakit hindi mo pinakita sa akin yung business. Tama? Ngayon, syempre, si Cathy, ang tingin ko sa kanya, hindi lang siya customer. Kasi, yung health aspect ng business natin, saka yung wealth aspect ng negosyo natin, parehas na kailangan niya. Do you agree? Tama? Lahat ng tao sa paligid natin, kailangan itong negosyo natin. Ngunit, ang ayaw lang nila kasi, yung ginagawa natin. Tama? Ayaw nila yung thought na nag-i-invite, ayaw nila yung thought na nagpe-present. Tama? Kaya, syempre, medyo iniiba ko yung atake ko. Pag nag-iimbita ako, puro kwento lang. Naintindihan nyo? So, syempre, pag ang tingin mo rin dito is nag-i-invite ka, mahihirapan ka din. Kahit bigyan ka ng bigyan ng maraming script, maraming spills, hindi mo rin mararan ng tama yan pag yung mindset mo towards the business mali. Okay? Ano ba ako? Sandali lang muna ha. Tonong principal na ba ako o ano ba? Tonong principal ba ako o may natututunan naman kayo? Sandali lang building and maintaining a network. Ang magbenta o mag-invite. Mag-invite nga, yun nga yung sinasabi ko. Okay? Wag ano ganito, yung pagbebenta, it's okay. Okay? Pero, mas gusto ko pa rin gawing wholesaler, distributor yung customer na yan, kaysa gawin ko lang siya ng customer habang buhay. Tama? Ngayon, sandali lang mag-white, ako na yung mag-whiteboard. Oo. Wag. Tanggalin mo yung whiteboard kasi bago yan eh. Sige, tanggalin niyo yung whiteboard please. Bakit ba may nag-whiteboard? Tanggalin niyo yung whiteboard, Cathy. Oo. Ako na mag-whiteboard mamaya pag kailangan. Sige na, ngayon na. Ako nang gagawa. Teka muna ha. Sandali lang kasi nahihirapan ako. Ayoko kasi kayong mawala. Kaya nilakihan ko yung screen ko dun sa thumbnail. Para makita ko kayo, ma-feel ko kayo. Yung whiteboard. Ayan. Nakikita niyo yung whiteboard? Sobrang laki. Yes po. Ayan, ito yung lumang whiteboard. Oo, kasi yung bagong whiteboard ng Zoom nakakainis yan. Mahirap siyang gamitin. Teka lang. Ayan. So ngayon, ganito. Ang sinasabi ko kanina, kaya gusto kong isulat niyo to kasi ikaw muna yung pinag-uusapan natin dito. Ikaw muna, wala nang iba. Nandiyan yung market mo, yung sasabihin mo, madali na yan eh. Kung ano yung tumatakbo sa isip mo, it's very, very important. Kasi, yan yung binebenta mong idea sa prospect mo. Tama? Ngayon, syempre ako, nakikita ko rin tong negosyong to na puro storytelling lang. Kung sino yung mga storytellers na magagaling, siya yung kikita dito. Hindi mo kailangan maging magaling mag-present, magaling ka lang magkwento, yayaman ka dito. Ngayon, ano yung kikwento mo? Syempre, tatakbo lang about sa health and about sa income. Okay? Pag medyo nabibigatan ka sa word na wealth, bottom line, ang binebenta mo dito, pagkita ng pera, oportunidad, negosyo, business. Dito naman sa health, yung pagiging healthy nila, yung umiwas sa sakit or makatulong sa mga sakit-sakit nila. Tama? Ngayon, syempre, kung ikaw mismo hindi ka sold out sa pinasok mo at ang tingin mo rito, benta-benta, recruit, mahihirapan ka. Yun yung kanina ko pang pinupunto. Kasi, ang binibenta mo rito or ang pinasok mo rito is the lifestyle. Okay? Yung lifestyle ang pinasok mo dito. So, therefore, ang binibenta mo yung lifestyle din ng pagiging healthy and pagiging wealthy. Ang pagkaroon ng extra income, side hustle, pagdagdag kita, or pag-asenso sa buhay. Yan ang binibenta mo. So, ngayon, pag niran mo yan sa script, mas magiging mabilis na yung pag-iimbita mo kagaya nito. Okay? Can you share the best strategies you find most effective in building and maintaining a network? Ganito muna. Sige, mamaya ko iano yan na. Mamaya ko
Ito muna, sige, himayin ko muna itong sinabi ko. Ngayon, sa health part, sandali. Sandali lang, nahirapan kasi ako eh. Ba't kasi ang taba-taba nito? Ayaw nyo kasing numipis eh. Dapat lumimipis to eh. Ayun, nakuha ko na. Sandali. Kailangan ko makita ng sobrang daming mukha eh. Yan, okay na. Ayun. Sorry ngayon ganito. Tandaan nyo, ang tinitignan ng market dito, pinag-uusapan natin yung mga prospects nyo, Warma, kasi yung pag-ads naman, alam nyo naman na yan eh. Siguro ako, kahit naman sa team ko ngayon, mag-shift ako, magtuturo ng pag-invite kasi yung warm market mo, libre yan. Kailangan mo lang maibenta sa kanila yung gusto nila. Okay? Itong mga prospects mong ito, tandaan ninyo, ang palagi nilang titignan ay ikaw. Okay? Ikaw muna. So wag mo ipapakitang hirap na hirap ka sa paggawa ng negosyo. Tama? Ang binebenta mo pa din dito is number 1, ikaw pa din. Tapos yung income mo. You and your income. Wala nang iba. Actually, wala namang number 2 eh. Yan yung pinakamabilis na way para makabuild ka ng network. Tatandaan niyo na yan ang pinaka-shortcut. Kaya sa unang buwan mo, kailangan mo makakuha kagad ng 2 or 4 na katao. Okay? Kasi hindi pwedeng hindi. Ngayon, syempre, pag hindi ka pa kumikita, ano yung mga words na pwede mong sabihin? Kasi hindi ka naman pwedeng magsabi ng kumikita ka na pero hindi ka pa kumikita. Tama? So, ikot tayo sa mga keywords na ito para ma-develop mo yung skill mo. Pwede mo tong i-type, pwede mo tong itawag, or pwede mo tong practicein. Dapat kumbaga maging natural ka lang dito. Okay? Ngayon, ako, pagka kunwari, invitin ko si Cathy, hello Cathy, kumusta ka na? Huwag mo nang pasagutin kasi hindi naman importante yon. Meron akong ginagawa ngayon na digital business. Okay? Pwede mong sabihin yung word na digital business, pwede mong sabihin yung word na dropshipping, pero ako mas ginagamit ko na ngayon yung digital saka online. Tapos, yung products ko dito, I'm sure narinig mo na to. So, sasabihin mo yung I'm sure, narinig mo na to. Bakit ko sinasabi to? Para hindi ka na maunahan. Okay? Hindi ka na sasabihan ng alam ko na yan, narinig ko na yan, kasi nga, inunahan mo na siya. Parang tanga naman, di ba, kung I'm sure narinig mo na to, narinig ko na yan. Di ba parang, gets mo, inunahan mo na yung pwedeng maging objection eh. So, I'm sure narinig mo na to. Nagmamanufacture kami ng barley. Tingnan mo yung words ko Ay, sandali, sorry. Dali lang. Magbubura lang ako para may space ako. I'm sure narinig mo na to. Nagmamanufacture kami ng barley. Nagmamanufacture kami ng barley from New Zealand. Kami So, parang tingnan mo yung words ko Parang ikaw yung may-ari ng kumpanya no? Pag magsalita ka. Tama? O, ibahin natin. Cathy, hello, kumusta ka na? Uy, alam mo ba, nagbebenta akong barley. Gusto mong benta? Gets mo? Hindi ko rin kasi alam kung paano kayo nag-i-invite, pero normally kasi, gusto mo ng extra income, punta ka ng office, yung mga ganun, mga masyadong malalayong parang malayo dun sa punto na gusto kong mangyari. So, ang pinapamukha ko dito dun sa kausap ko, meron akong big business. Tapos sa dulo, pwede ko naman kasi bawiin yan in terms of capitalization. Baka isipin niya, malaking negosyo ito, malaki rin ang kapital. Tama? So meron akong digital business na ginagawa. I'm sure narinig mo na to, Cathy. Nagmamanufacture kami ng barley from New Zealand. Tapos, they distribute namin sa buong mundo. Okay? So worldwide tong business namin, itong pinasok ko. Okay? Tapos, para mahirapan kayo sa next page ko na itutuloy, screenshot nyo na lang
i-distribute namin, tapos worldwide, yung reach namin worldwide, kaya malaki yung kita dito. Kaya malaki ang kita. Okay? Ang nakaka-excite, ito na. Dalawa lang yan. Kumita ka na or hindi pa. Tama? So pag kumita ka na, pwede mo sabihin to mga 1 year, 1 year na ako, kumita na ako ng 1 million. 1 year na ako, kumita na ako ng 800,000. 3 months na ako, kumita na ako ng 100,000, etc. etc. So please, sasabihin mo yung kinita mo. Okay? Yung kinita mo, sabihin mo. Okay? Yung kinita mo pera, kasi yan yung maghuhook sa kanila eh. Okay? Ngayon, pag bago ka, ito yung problema. Siyempre, alam ko na pag bago ka, ang una mong tanong, yun nga eh, paano ko mag-iimbita kung hindi pa ako kumita? Tama? Ang sagot ko naman, paano ka kita pag hindi ka mag-iimbita? Tama? So, gets mo, parang chicken and egg yun eh. Siyempre, ang kailangan dun, kasi tingnan mo tatandaan mo tong word na to, postura or posture mo, or alam mo yung pinoproject mo, kung ano yung pinoproject mo, sa kanila, yun ang bibili nila at yun din ang gugustuhin nila. Tama? Kung hindi ka sigurado sa sinasabi mo, mararamdaman nila yan. So kahit ano pang spiel ang bigay ko sa inyo, pag babalikan mo yung unang page ng whiteboard ko, yung mindset mo, pag hindi mo maayos yan, kahit anong spiel yan, hindi mo yan di-deliver ng effective. Okay? Malaki ang kita dito. Ako nga, naka 100,000 na, 3 months pa lang ako. Tama? Ngayon, pag hindi ka pa kumikita, alam mo, Kati, bago pa lang ako, 1 month pa lang ako. Tama? Pwede mo sabihin yon. 1 month pa lang ako, tapos, after 1 month pa lang ako, ang nakaka-excite, ito, isusulat ko ng medyo, sisipagan ko sa part na to. Ang nakaka-excite, ulitin ko 1 month pa lang ako, 1 month, 2 weeks, tama? Or 1 week, kung ano ka man. Okay? Ang nakaka-excite, Kati, ay on track akong kumita ng 100,000 pesos over the next 2 months. Tapos tingnan mo, bigyan mo pa ng diin to Bigyan mo pa ng diin. Okay? Next 2 months. Tapos tingnan, bibigyan mo ng diin paano mo bibigyan ng diin? Himayin mo yung 100,000. Kati, 50,000 a month. Tama? So parang nag-create ka nagpipaint ka ng mental picture sa kanya na ito yung pwede niya rin kitain. Intindihan mo? So ngayon, mag-CTA ka na, mag-call to action ka na. Mamaya, meron kaming Zoom, or mamaya, nasa office ako dito sa Dubai. Silipin mo yung business. Silipin mo yung ginagawa ko. Okay? Sandali nga muna, pause tayo konti. Sandali lang Sasagutin ko team yung ano po yung barley or kung ano man yung mga in-betweeners na pwede mo ma-encounter. Sasagutin ko lahat yan. Okay? Ngayon, ang question dito is, nasusundan niyo ba yung thought process ng sinasabi ko? Nasusundan niyo ba yung dapat sabihin? So ngayon, pag medyo nag-iisip ka, Frewin, ang haba naman yan, wala bang maigsi? O pag gusto mo ng maigsi, maghanap ka ng kausap mo, Oo. Kasi wala hong maigsi na pagkikwento na effective. Hindi naman kasi pwedeng, hello Kati, meron akong negosyo, basta grabe, power, malala. Di ba gets mo? Parang, basta, ano yan? Basta, di ba parang lahat na lang, di na mo sa excitement, di na ho siya uso ngayon. Okay? Kahit malumanay ka, pero syempre, hindi ko naman sinasabi parang ako, medyo, kung napasin nyo, medyo malumanay ako kasi nagtitipid ako ng energy para tumagal ako, Gets nyo? Syempre, iba na pag umiedad na di ba? Dati kasi para nung 20s ako, kaya kong magsalita ng
forceful. Syempre ngayon 30s na ako, 'di ba? 30, kaka 33 ko lang. Medyo nahirapan ako mag-effort. Ngayon, hindi ka pwedeng mag-invite ng shortcut. Kailangan daanan mo yung mga words na gusto niyang marinig. Okay? Ngayon tingnan mo silipin mo yung ginagawa ko. Tapos ito yung mga keywords Basta yung mga keywords na yan, wala yang syempre may pattern yan, may structure yan. Pero kailangan umiikot ka lang diyan. Ngayon, tingnan mo silipin mo yung ginagawa ko. Doon tayo natapos, 'di ba? Silipin mo yung ginagawa ko. Mamaya nasa Dubai office ako or may Zoom kami mamaya. Tapos ito 20 minutes lang siya. Okay? 20 minutes lang siya. Ngayon pwedeng matawa ka or pwede mo sige, lakihan mo ng konti, 30 minutes lang siya. Syempre huwag mo sabihin 1 oras, ha? Kasi pag yan interesadong kumita, kahit 1 hour lang yan, 1 hour pa yan, magi-stay yan. Okay? 20 minutes lang siya, mabilis lang. Tapos, ang nakakatuwa din, na isasabay ko sa trabaho ko. Okay? So, Cathy, sabayan mo ko. Sabayan mo ko dito. Tingnan mo sabayan mo ko dito para sabay tayong kumita ng 100,000 per month. Gets? Gets yun na? So parang binabalik mo palagi pwede niyang income kasi yan ang gusto niyang marinig. Tapos sabay pa kayo. Pang bago lang to Siyempre pag kumita ka na, may konting variation lang yan. Hindi ko na isusulat isulat nyo na lang or i-record nyo. Siyempre kumita na ako ng 1 million, nauna lang kasi ako sa'yo ng konti. Doon ka rin pupunta. Gets mo? So silipin mo to, tulungan kita. Gets? So siyempre, marami ng mga tanong dyan, tama? At alam ko, nanggagalaiti ka sa mga itatanong ng prospect mo. So itanong mo na. Sige, itanong mo na. Kasi yun yung kailangan nating ma-address lahat sige, nagpaka-principal mode ako. Ken, okay lang ba Ken, itong ginagawa ko? Sino po, sandali paano pag wala pang check-in na pang-akit sa invite? Yun nga Paul ito nga yung dito nga umikot yung buong script ko sa walang check-in 'Di ba? Kung mapapansin niyo, didiinan ko lang ng konti, baka nagpiprito ka ng tilapia, hindi mo ako narinig kanina. Ang nakaka-excite, Cathy, on track akong kumita ng 100,000 over the next 2 months. Tama? Alangan naman sabihin mo, kasi pag ito yung spiel mo, ito kasi yan makinig kayo mabuti. Pag ito yung script mo, hindi ka natatanungin kung magkano ang kinita mo. Tama, mali. Okay? Pag tinanong ka naman, edi sabihin mo, bago pa nga lang ako Cathy, nakikinig ka ba? Gets mo? Di barahin mo kasi kaibigan mo naman Tama? Bago pa lang ako, ang nakaka-excite, on track ako na kumita ng 100,000 over the next 2 months, sinasabay lang kita. Siyempre, Cathy, kung gusto mong kumita ng 100,000, kung ayaw mo, edi maghahanap ako ng iba. Tama? Parang ganun yung thought Pwede mo sabihin yon. Dapat kasi yun ang nararamdaman mo. Dapat may angas ka. Hindi ka pwedeng mag-invite ng lulugo-lugo ka o yung pakiramdam mo, nagdududa ka, or kahit 1% ng hiya sa ginagawa mo, meron. Hindi pwedeng present yon. Dapat wala yon. Kaya kinokorek ko muna yung mindset ninyo na ang pinasok ninyo, lifestyle, ang binibenta mo rin lifestyle. Ng pagkita ng pera, pagiging healthy, pag-create ng another source of income, etc. etc. Naintindihan ninyo? So ngayon, hindi ko alam kung binobola nyo ako, mga power malala, MJ. Sa mga iba po kasi, to see is to believe bago sila maniwala. Ikaw rin naman, ganun ka rin naman dati. Tama, mali. Diba, gets mo? So, ang tawag doon, karma-karma lang yan, ha? Sa katandaan nyo, mataas kasi yung success rate, mataas ang posibilidad na maging successful ka dito. Kasi, medyo lang ako sandali lang lilis ako ng konti pero nasa topic pa rin ako, okay? Yung market nyo kasi, gusto kong makita nyo na mag-agree tayo sa number na ito 300 ang kakilala mo, tama mali?
Pag may edad ka na, mas mataas, pwedeng 500. Tama? Siyempre, kami mga bata-bata pa, parang ako, nung pag-graduate ko nung college, mas konti yung kakilala ko. Nung nag-30 years old na ako, naranasan ko na maging 30, mas dumadami na yung kakilala ko. Tama? So, ito yung warm market mo. Hindi mo kailangan sumali yung 300, kaya huwag kang madrama. Ha? Huwag kang maarte, huwag kang madrama. Pag tinanggihan ka ng isa, iyak ka na. Pag tinanggihan ka ng dalawa, iyak ka na. Alam mo yung tatlo, lulugo-lugo ka na. Pag may tumanggi sa yung 5 or 10, magpapakamatay ka na. Tama? O kung magpapakamatay ka, huwag mo ako idamay. Pag may 10 tumanggi sa'yo, it doesn't mean anything. Okay? Tanggalin mo yung emosyon mo kasi yan ang magpapahirap sa'yo sa buhay pag emotional ka. 10 yung tumanggi sa'yo, 300 yung kakilala mo, kaiyak-iyak ba yan? Naintindihan mo yung point ko? If you read the numbers correctly, 10 out of 300 is just like 3%. Tama, 3% yung tumanggi sa'yo. Pero ito yung sasabihin ko sa'yo ang kailangan mo lang ay 4 na katao para kayo umaman sa negosyong ito. Okay? Pwede kong bawasan ng 2 yan. Pwede kong bawasan ng 2 yan. Pwede kong gawing 2 lang. Pero kung kaya mo kasi magdalawa, Mabel, tama? Mabel, kung kaya mo magdalawa, kaya mo rin mag-4. Tama, mali? So, kung kaya mo mag-4, kaya mo rin mag-6. So, gumitna lang tayo, 4 lang. Meaning, sa entire lifetime mo, sa buong lifetime mo, sa journey na ito, kailangan mo lang magkaroon ng 4 na active sa organization mo. Okay? Ngayon, tingnan mo 300 ng kakilala mo, pwedeng 10% yan kumuha eh. Tama, mali? Dun sa 10% na yon, 4 lang ang hihingi ko na mag-active. Meaning, 4 out of 300 is around 1 point something percent. I-round off ko na 1.5% lang na success rate ang kailangan mo para maging successful ka sa negosyong ito. Okay? Kasi gusto kong makita mo yung market mo na ganito. Irrelevant sila, kaya huwag kang magdrama. Okay? Pag may nag-no sa'yo, it doesn't mean anything. Isa lang sila, 2 lang sila, 10 sila, 20 sila na talagang ayaw kumita, ayaw umasenso, ayaw sumubok. It's a fact. Hindi mo talaga yan hindi matatanggal sa equation. Ngayon, which brings me to the fact, may inimbento kasi ako recently nung pandemic, yung 90-10 principle. Na-share ko na sa iba sa inyo di ba? 10% lang ang asenso sa buhay, 90% mananatiling mahirap. Okay? Hindi po ako judger or judgmental. Fact yan. Okay? Sa Pilipinas, 10% lang ang nakakaangat sa buhay. Tama? Yung may kaya. Hindi pa yung sobrang yaman na. Yung may kaya ba? May kaya, nakakapagbakasyon, nakakapag-travel, walang utang. Gets nyo? 10% lang. 90% naghihirap. Do you agree? Nasa invitation tayo nasa pagbibuild tayo ng network Oo, kailangan meron akong tinatanim sa utak ninyo para makatulong sa inyo. Okay? Yung 10%, yan lang ang asenso sa buhay. Bakit ko to kinikwento sa inyo? Kasi yung 300 na kakilala mo, Mabel, yung kaklase mo nung high school, kapitbahay mo, tama, may 300 yan Tama? Sa Facebook nga, may 500 plus friends kang kakilala mo talaga Tama? So yung 300 na yan, that is conservative pa, Hindi ako nangaano dito. Ngayon, 10% din ng kakilala mo, sila din ang asensado. Tama, mali? Yung 90% ng kakilala mo, naghihirap sa buhay. Tama o mali? O ba't ka nag-iinarte? Gets mo? Yung 90%, bakit sila naghihirap? Kasi may mali silang mindset unang-una To see is to believe, 'di ba? Ako kasi believe muna ako bago ko makita Kasi pag hindi ka maniniwala, hindi mo siya makikita. Tama? Yung iba kailangan makita muna bago maniwala. So, yung mga achievers, yung mga successful, yung mga goal getters, doers, sila muna yung believe muna bago isi Tama? Kaya sila napupunta dito. Naintindihan nyo? Yung to see is to believe, nandito. So, ngayon, bakit mo bibigyan ng sobrang bearing or sobrang bigat yung mga taong
hindi, ulitin ko hindi ako judgmental Hindi ako judgmental Ulitin ko galing ho ako dito. Galing ako dyan, di ko yun kinakahiya. Ah, um, wala akong pera before. Maliit lang kinikita ko. May utang ako, 90% ako. Pero yung utang ko kasi, inalagaan ko na maging mayaman at gustong-gusto kong tumawid dito. And common sense, kasi may common sense naman tayong lahat, tama? Minsan nakakalimutan lang. Ang pagyaman sa buhay nanggagaling sa tamang kaisipan. Pag mali ang pag-iisip mo, huwag ka nang umasang yayaman ka. Kasi ang tawag ko doon, kahibangan na. Okay? Illusion na yon. So ngayon, ang maganda, yung mindset natin, frame of mind natin, yung level of thinking natin, yung pag-iisip natin, tayo yung may control na ayusin yon para makatawid tayo dito. Okay? Pag i-correlate ko yan sa prospecting, sa inviting, sa sponsoring, yung 300 na kakilala mo, may maayos dyan mag-isip. Tama? Doon sa 90% ng kakilala mo, may maayos din dyan mag-isip na 10%. Naintindihan? So 10% of 90% is parang 9%. Di ba? Parang ganun yan So ibig sabihin, 20% ng market mo ay maayos. 80% sablay. Ulitin ko bakit naging 80-20 kanina 90-10? Kasi nga doon sa 90, kahit mahirap sila, kahit wala silang pera, pwede silang maging resourceful, pwede silang gumawa ng paraan. Tama? Siyempre, tignan mo si Sir Brian, nandito ako tama mali. Nandito ako noon tama mali. Mabel, ikaw na lang kausapin ko, tama mali. Nandito ako dati. Si Sir Brian, siguro baka may nakitang potential sa akin, tama? Or baka feeling niya, gusto kong tumawid, gusto kong umasenso sa buhay. Tama? Kaya niya ako in-invite. Naintindihan mo? Ikaw, Mabel, may kaibigan ka rin ganun. So ngayon, ang market mo, a few dito, tapos ito, market mo rin to. Kasi nga, yan yung mga business-minded na Tama? Ngayon, umasa ka na maraming magno-no sa'yo. Hindi ito yung yung cliche na no gets what? Hindi ito yon. Maraming magno-no sa iyo kasi nga yan yung equation ng buhay. 90%, 80% hindi maayos yung pag-iisip kaya magno-no sila sa iyo. Sumay ka na ba? Pati nga di nga Photoshop, 'di ba? Yung mga ganon. So, yan yung mga taong wag mong bibigyan ng weight kasi hindi naman sila makakatulong sa'yo. Okay? Kailangan mong hanapin yung mga taong yun. Kaya nga magtatawag ka Kaya nga magchat-chat ka susubok ka Ngayon, syempre, ang gusto ko, pag sumubok ka ngayon mag-imbita, gusto ko, tama yung sinasabi mo. Kasi madali lang naman mag-invite Basta tama yung sinasabi mo. Naintindihan nyo? Okay, principal ako ngayong araw na to. Pakiramdam ko yon. Sandali. What is one thing you wish you had, alalim nito what is one thing you wish you had known when you were in our current career stage? Thank you for that wonderful question, Judge number 02. Wala naman parang wala naman kasi kung titingnan mo yung proseso naman kasi na hindi ko alam kung paano mag-invite ng time na yon. Proseso siya na kailangan kong daanan para may maituro ako sa inyo ngayon. Tama? Parang kung meron akong babaguhin, wala Ang oras ng pagsali ko, lahat, wala, naukol lang talaga. Parang ito na parang siguro mas tamang tanong dito, ano yung gagawin ko bukas? 'Di ba? Hindi ko ano yung meron ako ngayon. Naintindihan nyo? Kasi looking back, mas magaling ba ako ngayon compared to noon? Siyempre, tama, natural, meron ko ba nakitang bagong magaling, 'di ba? So parang siguro ang mas tamang tanong,
ano yung pwede kong gawin bukas, may apply bukas para lumaki kagad yung negosyo ko. Okay? Kasi, ang pinaka-shortcut lang ng gusto kong sabihin sa inyo, the faster you find that 4 people, the faster kang aasenso. Tama? Pero bago mo rin gawin yon, the faster, sulat ko na lang, the faster na aayusin mo yung mindset mo, the faster nalalabas yung skill set mo, the faster na makikita mo yung apat mo. Tama? Pag-aayusin mo yung pag-iisip mo, lalabas yan, magre-reflect yan sa pagkatao mo, mag-emanate, magre-ripple effect yan, para kang Santo Niño, para kang nagra-radiate, nag-glow, di ba? Na there's a big change na nangyayari sa'yo na binibenta mo rin sa mga prospects mo. Again, yung tatawanan ka, yung yuyurakan ka, sila nga yung mga walang pupuntahan sa buhay eh. Ulitin ko, hindi ako judgmental Hindi kasi pwedeng lahat asensado. Imposible kasi yun eh. Tama? Ang aasenso dito, yung mag-aayos ng kaisipan, kasi yun lang ang pare-parehas tayo na may control tayo doon. Yung bulsa mo, yung bulsa ko, nung time na mahirap ako hindi ko alam kung sinong mas butas, kung sinong walang laman, kung sinong may utang, it doesn't matter. Kasi lahat yon temporary lang. Ang mananatili lang na baon-baon mo sa mundong ito hanggang tumanda ka, yung isipan mo lang. Kaya doon ako palaging nagsisimula. Pag nakita mong mahirap to, you're dead. Pag nagduda ka dito, you're dead. Tumalong ka sa tulay, huwag mo ako idamay. Gets mo? Useless lang ang pagtitraining mo. Pero pag aminado ka sa sarili mo na may kailangan kang i-correct dito para dumali yung proseso, doon magsisimula yung pag-asenso mo, yung dali ng paggawa ng negosyong ito. Naintindihan nyo ba ako? Okay, thank you. Ngayon, sino pong dapat unahin targetin? Yung may sakit o yung naghahanap ng pagkakitaan? Ganito, kung sino magbabayad. Hindi, you're getting it wrong eh. Wag, ganito. Ako, ganito. Kung meron, ako kasi, ako to ito yung market mo, 300 yan, 300 na bilog yan. Siyempre yung gusto pa rin kumita. Saka, wala ka namang uunahin, saka papangalawahin eh. Pagsabayin mo. Gets mo? In passing, di ba? Kunwari, yung may sakit ba ayaw kumita nun? E di sabay mo yung kwento, bababa na yung cholesterol mo, bababa na yung sugar mo, magkakaroon ka ng natural testimonial galing sa'yo, which will help you distribute more in this business, Cathy. Win-win ka. Tinatamaan mo yung sugar mo, tinatamaan mo rin yung bulsa mo. Tara, sabayan mo ako dito. Excited ako sa 100,000 nating dalawa. Gets? Tingnan mo, parang ina-adliban ko lang siya ng ina-adliban kasi hindi dahil sa magaling ako mag-invite eh. Kung hindi, sold out kasi ako sa ginagawa ko. Kung hindi ka pa magaling, kasi hindi ka pa sold out sa ginagawa mo, ikaw nga mismo hindi bumenta sa sarili mo tong ginagawa mo eh. Tama? Paano mo siya ibebenta? Dapat wala kang kahit 1% duda. Kasi itong business na to, tingnan mo ang binibenta mo golden. This business is gold. Tama? Gold. Itong negosyong to, ginto. Ginto ang hawak mo sa kamay mo na sinishare mo sa mga kaibigan mo. Okay? Ngayon, pinapangunahan ka ng takot, pinapangunahan ka ng bakantsawan nila ako, i-expect mo na yun. Huwag mong bigyan ng emosyon. Tama? Pag kinantsawan ka na, ini-expect mo na eh. So wala na sa'yo. Tama, mali. Kasama yon. Pero meron ding matino. Yun nga lang, yung matino dun sa mga war market mo, 10% lang sila. 20% maximum lang sila. So huwag kang mag-inarte pag maraming mas loko-loko, mas maraming makantsaw kaysa matino. Kasi ang habol mo naman yung matino, hindi yung mga makantsaw. Naintindihan? Diba? So, tama naman yung tanong mo, sino ba unay, may sakit or naghahanap ng extra income. E di, sa pagsabayin mo, you talk to them as you go along. Wala kang yung parang, alam mo yun, uunahin or kung sino makita mo online, kung sino malapit sa'yo, di ba? Alam mo yun, unahin mo na kagad. Puro tama eh, sandali lang Kailangan ko makita yung tanong eh. Yung tanong, walang commission sa emosyon.
Emotional damage. Naririnig ko sa anak ko yan eh, emotional damage. Yung mga bata ngayon parang meron ng sarili. Hinahanap ko yung mga tanong ninyo. Yung mga tanong ninyo ay hinahanap ko. Ang haba ng tama eh, sandali ah. Real talk. Real talk. Um, Effective po ba if isasama sa spiel yung for as low as 1,498, may startup business ka na? Siyempre, iput natin yan into conversation. Tama, Mabel? Mabel, sorry, paki-on nga yung, yung mic mo, please. Sige nga, tanungin mo ako. Tanungin mo na lang ako, Mabel, kung ano yung common na yung ganitong context. Sige. Uy, Mabel, silipin mo mamaya? Nandyan ako sa Abu Dhabi office natin mamaya. Pwede kong ipakita sa'yo to in 20 minutes lang. Ay, pasok mo na. Pasok. Yung tanong mo tungkol sa pera. Anong sorry coach, loading. Di ba yung tatanungin mo kung may lalabas ba dyan? Ano ba yung context ng 1,498? Di ba ikaw, sandali lang Mabel, nag-iimbita ka ba? Opo. Natanong ka na ba kung magkano ilalabas? Minsan po, sinasabi sa akin palagi, networking ba yan? Ayoko yan. Scam yan eh, ganyan. Sige, teka lang, puntahan natin yan mamaya ha. Pero yung doon muna tayo sa 1,498. Wala ba? Sige na ako nang alam mag-iisip. Wala po. Di ganito. Magkano naman ilalabas dyan? Tama? Pwedeng Tama ganon? po. Pwedeng ganon po. Marami kasing pwedeng sagot doon eh. Ako, minsan sinasagot ko ganito. Bibili ka lang ng products para matry mo sa sarili mo. Kati. Si Kati ulit yung kausap ko yung kanina. Tama. Ang maganda, walang puhunan dito. Gets mo? Bakit ko sinasabing walang puhunan? Kasi nga, bibili ka lang ng products. Nagets ninyo? Yes. Bibili ka ng products, bibili ka ng nag-freeze ba ako o nag-freeze ka, Mabel? Ako po. Pati si Gary hindi rin gumalaw eh. So, ngayon, minsan sinasabi kong wala masyadong involved na capital dito. Okay? Pwede mo rin sabihin 1,498, pero kasi ang risk doon baka malakihan. Hindi ko tinatago yon. Hindi ko rin dinadivulge. Okay? Pero na lang kung tatanungin, magkano nga exactly yung ilalabas ko dyan? Sasagutin ko na. Tama? 1,498 dirhams yung set, naka-pro. $1,498. Tapos, Kati, mamaya na lang natin pag-usapan yung part na yon kasi magugulat kasi ipapakita ko sa'yo. Tama? Ngayon, pag na-deliver mo yung spiel ng maayos, yung 1,498, tandaan nyo to, sulat nyo to, yung 1,498 dirhams o yung 17,888 pesos, lumiliit siya kasi ang binenta mong income, 100,000 in 2 months eh. Tama, mali? Naintindihan nyo? Parang pag wala yung part ng spiel na yon, parang lahat ng presyo malaki. Tama? Pag ginawa ko pa nga 200,000 in 3 months, pwede mong gawin yun eh. Tama, mali? Lalo na sa mga kumita. Tama? Di mas lalong liliit yung 1,498. Pero before ko bitawan yung 1,498, bibili ka lang ng products at wholesale price pa. Gets? So, Kati, hindi na kita tutubuan. Tutulungan pa kitang kumita. O mamaya ha, anong gusto mong time? 5 p.m. 7 p.m. or 8 p.m.? Palagi mong ilalak. Naintindihan nyo? Oo, sige. Mabel, tahimik naman, tahimik naman sa inyo, wag ka na mag-off ng camera, ha? Para madali kitang matanong. Malas mo lang. Gusto ko po, coach. Gusto kong yumaman. Sige. Paano i-convince yung gusto ng side hustle pero ayaw ng benta-benta? Yun nga kasi, parang ganito.
tanungin, hindi, i-phrase mo siya, ipuput ko siya into proper phrasing Ayoko magbenta-benta Tama? Ang Tama. sagot ko palagi, bakit binibentahan ba kita? Gets? Bakit binibentahan ba kita, Cathy? Naintindihan nyo? Dito sa ginagawa namin, Cathy, hindi ko kasi nakikita yung sarili ko nagbebenta Dito napapasok yung healthy and wealthy lifestyle Pero syempre, hindi mo naman ipapaliwanag yun kasi training na yun di ba? Cathy, ganito lang kasimple. Cathy, para lang ako nagpunta ng gym, nagpapasexy ako, nagpapamacho ako. Yun yung binibenta kong idea. Gets mo? Naintindihan nyo? Yung lifestyle na pinasok ko dito, Cathy, yun yung kailangan mong makita. This is bigger than benta-benta. Hindi namin ginagawa ng ganon. Naintindihan nyo? Pero syempre, at the end of the day, this is a business. We move products. Tama? Parang sagot din yun sa ayokong mag-imbita Parehas lang yun Ayokong mag-recruit. Ayokong mag-imbita. Tama, mali? So ngayon, ang isasagot ko naman doon, bakit nire-recruit ba kita, Cathy? What I'm doing is bigger than that. Naintindihan nyo? Ulitin ko yung ginagawa ko, mas malaki pa dyan sa iniisip mo. Tagalog yon. In English, what I'm doing, what we are doing is bigger than that. Hindi ito invite, recruit. This is building an international distributorship business. Kaya nga, kanina, dun sa spiel mo, malakas yung dating mo Di ba, nagmamanufacture kami ng barley from New Zealand, di-distribute namin siya worldwide, kaya yung income namin worldwide din. Nakaka-excite nga, Cathy kasi on track akong kumita kahit bago pa lang ako, Cathy 2 weeks pa lang ako, 1 month pa lang ako. On track akong kumita ng 150,000 pesos over the next 2 months. Parang 75,000 a month yun, Cathy. Tara, mamaya meron kaming pwede kitang i-meet ng 7 p.m. sa Abu Dhabi office or Zoom. Meron kaming 7 p.m., meron kaming 9 p.m. Saan ka doon pwede? Mabilis lang to, 20 minutes lang. Sabay tayo para sabay natin kitain yung 150,000 pesos. Naintindihan nyo? So kung titingnan mo, kung hihimayin mo yung sinasabi ko, lahat ng tinuturo ko, papunta ron sa income ang binibenta ko Yung pagkuha ko noon, sabayan mo ako. Pag kumikita ka na, kumita na ako, nauna lang naman kasi ako ng konti sa'yo Ang maganda, pag kinita ko na to, kaya mo rin kitain to. Naintindihan? So either scenario, you're in a win-win position. Kasi maganda yung sinasabi mo. Naintindihan niyo ako? Tama po. Diba, Mabel? Ngayon, ganito, nasa na. Pero salamat sa mga tanong niyo kasi yan yung mga tanong na yan yung mga tanong na ano po ang daily activities nyo to earn at least 100,000 a month? Wag na, baka mag-quit ka pag nalaman mo. Ako ay nasa computer, ako ay nasa labas. Yun lang naman yun Pag wala ako sa labas, nasa bahay ako. Obviously, di ba? Yun lang ginagawa ko, JC lang talaga. May Zoom meeting ako, may one-on-one ako, may tuturuan ako, may tuturuan ako sa chat, may tuturuan ako sa Zoom, may pinapresentan ako, etc. Lahat yan towards the network building process. I work 16 hours a day. Gets? I work 16 hours a day for my 2 to 3 million a month na income. Kasama na yung income ng family. Gives, nasagot ko na may puhunan ba dyan? Ito, maganda yung tanong may puhunan ba dyan? Ako, I wouldn't say puhunan, Cathy Mabel kasi bibili ka lang ng products for you to get in the system. And may access ka na ron sa 100,000 in your next 2 months. So babalik ulit ako dun sa lahat kahit anong itanong niya, babalik ako dun sa 100,000 in your next 2 months Gets mo? Naiintindihan niyo yung pattern ko? Kasi may puhunan ba dyan? Meron. Gets mo? Parang ang sagot kong eksakto, I wouldn't call it puhunan kasi bibili ka lang ng products Para ka lang bumili sa grocery sa mall, ganon, may negosyo ka na. That's it. O mamaya
7 p.m. or 9 p.m. Gets? May kita ka ba pag na-hire mo ako? Sabi ko na lang hindi kami employment agency. Kati, may kita ako, pero kahit di ako kumuha, may kita naman ako sa market ko sa buong mundo. Parang pinapamukha ko sa kanya, ganito ka lang sa market, gets mo? Kaya wag kang mag-inarte, wag kang feelingera. Hindi ka, gets mo? Pag nagtanong, ano po bang barley? Tama. Yung barley, hindi kasi, wala pa naman nagtanong sa akin ano po yung barley. Kasi alam mo bakit, Tim? Yung barley kasi hindi na siya bago eh. Siguro sasagot ko yun yung kinakain ng mga gladiators ng unang panahon. Hindi, joke lang. It's a supplement na from New Zealand na damo na sobrang complete sa nutrients. Meron kaming training for that pag nakuha mo na yung set mo. Ganun. Or habang iniimbita mo, tinanong na yun, meron kaming training na in-depth para sa barley, pero ito yung barley. Paliwanag mo lang in your own words na one or two liners lang na marami nang napababang sugar, marami nang napababang cholesterol. Huwag mong kakalimutan yung part na yon, ha? Kaya kami mabenta sa market, kaya maraming kumikita sa amin. Nasagot ko na may puhunan. Meron ba? Para sa ibang lahi, tanong mo si Ken. What's the best answer if they are asking, is it networking or pyramiding? Magandang tanong to Kagaya ng kanina, nasabi mo, Mabel, ayoko yan, scam yan, ayoko ng networking, tama? Ako kasi ganito, ang sagot ko, networking ba yan? Tama? Wala naman nagkasabing pyramiding yan eh. Parang mas pa yung, alam mo kasi yung nagsasabing pyramid to? Yung kakakuha nga ng set eh. Gets mo? Pala to, gumaganon sila. Ngayon ako, ang sagot ko lang, networking ba yan? This is a retail and wholesale business. We are paid by the products that we move. Okay, ulitin ko this is a retail and wholesale business. We are paid by the products that we move, like any other traditional business. Parehas lang po. Ang maganda lang, malaki ang kita kasi nga retail and wholesale po ito na pagsama parehas to the end customer and business to business po. O di ba? Mukha kang matalino pag yun ang sinagot mo. Again, tandaan nyo lahat ng mga tinuturo ko sa inyo, napapractice yan Hindi ito katarantaduhan lang na sinasabi ko sa inyo Pinapractice yan. Parang pagpapractice ng isang call center agent. Kung may nag-call center dito, meron kang handbook, meron kayong makapal na script, tama? Sa lahat ng klaseng tanong ng customer, lalo na pag technical support ka or customer service ka, meron kayong cheat sheet. Tama, mali? Wala akong pinagkaiba dito. I-memorize mo siya by heart. Pero syempre, wag ka naman tonong robot. Di ba may binabasa ka? This is a retail and wholesale business. We are paid by the products that we move. Gets mo? Naintindihan nyo? Or in Tagalog, retail and wholesale na negosyo po ito. Tayo ay binabayaran pag meron tayong namumove na products. Tapos humihinga ka pa, di ba? Gets mo? So, ngayon, practicein mo na parang sinasabi mo siya naturally kasi lahat ng bagay na pa-practice yan. Okay? Hindi ako naniniwala sa magaling kasi magaling ka na, kasi ganyan ka. Hindi. Lahat ng bagay na pag-aaralan. Kung napag-aaralan yan, ibig sabihin kayang i-master yan. Tama? Naintindihan nyo? So, is it networking or networking ba yan? This is a retail and wholesale business. Eh di ba kikita ka pagka sumali ako? Tama? Kikita ako pag bumili ka ng produkto. Guess mo? Naintindihan nyo? Kasi mapa-set man yan or mapa-retail man yan, kumikita tayo pag may bumili ng products. So pag sumali ka ba, Mabel, na recruit ba kita? Hindi. Bumili ka ng wholesale set, may profit ako doon. Okay? Bakit ganun ang tingin ko? Frewin, bilog-bilog pa rin naman to eh. Wag ka kasi mag-init sa bilog-bilog na yan. Nag-iinit ka masyado sa bilog-bilog na yan eh. Pwede kong gawing square yan, pwede kong gawing triangle or star yan or puso. It doesn't matter. You have a wholesale team, you have a retail team. Tama, mali? Para kang distributor ng isang produkto
na kinalat mo sa Abu Dhabi, sa mga retail shops. Tama mali. Ganun lang naman din ang business model natin eh. Nagkataon lang, tao sa tao tayo. Gets mo? Parehas lang na model yun eh. Pag hindi bumili sa akin yung mga retailers bilang distributor, may kita ko wala. Wala. As a retailer, pag wala rin pumasok sa shop ko, wala din akong kita. Ngayon ang tanong, tatanungin ko kayo, kailangan alam niyo yung sagot dito sino ang mas yayaman? Retailer or wholesaler? Wholesaler. Wholesaler pa rin. Diba? May vape shop ako dati sa Dubai eh. Mas malaki ang kita ng nagdi-distribute ng brand na yon. Naintindihan mo? So, ang ibig ko sabihin dito, inilagay ko yung sarili ko sa ganong frame of mind para pag tinanong ko, networking ba yan? Yes. O tapos after nun, saan na? Di ba? Marami pa kasing pupuntahan yung usapan eh. Ngayon, pag itatahi ko yung scripting ko, ganito yan. Networking yan, Frewin eh. Ayoko ng networking eh. Uy, Cathy, hindi sorry. Uy, Cathy, this is a retail and wholesale business. We are paid by the products that we move. Ang maganda lang, yung pag-move ng products dito, aided kami ng company kasi hindi na kami nag-i-stock, tapos ni-deliver nila worldwide. Kaya yung kinikwento ko sa iyo kanina na 100,000 in the next 2 months, it's very realistic. Sinasabay lang kita. O mamaya 7 p.m. or 9 p.m. Gets? Hindi kasi to yung huwag kayong papasok sa tanungan portion. Ano yung tanungan portion? Networking ba yan? Hindi. Next. Gets mo? Ano pa yung tanong mo? Hindi ganun eh. Or networking ba? No, this is a retail and wholesale business, blah, blah, blah. Tapos humihinto ka. Di ba after ng sagot mo, call to action kagad. After ng sagot mo, ibabalik mo agad sa 100,000 in the next 2 months. Kasi maitatahi mo yun eh. Ano yung maitatahi? Doon ka lang iikot eh. Di ba? Nasa whiteboard ba ako? Mabel? Tama. Nasa whiteboard. Yes po. Yan. Tingnan mo, babalik ka dito sa, yun nga eh, kaya nga ako 100,000 in the next 2 months. Gets? Naintindihan mo? So, babalik ka sa ganun eh. O mamaya 7 p.m. or 9 p.m. Cathy. May puhunan ba dyan? Walang puhunan dito, bibili ka lang ng products. Kaya nga nakaka-excite, madali lang eh. O mamaya 7 p.m. or 9 p.m. Gets? Ayoko mag-recruit eh. Bakit nire-recruit ba kita? Naintindihan mo? So, ganun yung tema ng usapan. Bakit nire-recruit ba kita? Hindi to recruit. This is a retail and wholesale business. O Cathy, mamaya 7 p.m. or 9 p.m. Gets? Naintindihan nyo ba? Di ba madali lang? Nasagot ko na yung may puhunan ba dyan? Okay na, FG. Yung iba ayaw bumili, gusto libre. Tulak mo sa tulay. Oo. Guys, again ganito tandaan nyo to palagi Ayoko yung hindi sige, hindi naman sasabihin ko ayoko, nagawa mo na eh. Yung mga tinatanong niyo sa akin ganyan, dun sa 300 na sinulat ko kanina. Kasi yung mga tanong na ganyan ang mahirap kasi nagde-dwell ka diyan eh. Nagde-dwell ka diyan eh. Babalik ako sa sa whiteboard ko Yung tanong na ganyan, kunwari, pilosopo, tama? Sasabihin, burger, tama? Uutangan ka, tama? Uutangan ka, gusto, libre, tama? Gusto, bigay mo yung products na libre, ganyan. Yan yung mga nagkakataon lang dun sa pagbunot mo ng baraha mo. Nauuna lang yung mga butaw. Pero kasi, parang ganito, huwag tayong lalayo, sa school, ilan yung matalino, ilan yung mga, hindi bobo yung mga siraulo. Mas kokonti yung matalino, tama mali? Diba mas marami yung bulakbol, tama? Sa buhay ganun din. Kaya para kasi kayong pinanganak kahapon eh. Normal na ito. Hindi siya parang ganito. Kasi pag may humirit sa akin ng ganyan, kinakalimutan ko na yun. Ngayon kasi parang nasa alaala nyo palagi eh. Nagigets nyo ba ako? Parang, tandaan nyo to
ang dapat na nasa isipan mo, yung 20%, yung 10% na asensado na ng mga kakilala mo o yung mga isip negosyante, at yung 10% na kayang isave dito. Yung isasave mo, yung 10%, kasi dito sa 90% na mga siraulo mag-isip, may 10% kasing maayos dyan eh. Naintindihan mo? Na nagkataon lang, mahirap lang sila. Na nagkataon lang, kapos sila. There's nothing wrong with that. Yun ang hinahanap mo. Ngayon, pag magpo-focus tayo sa mga, gusto ko libre, gusto ko ganito, itulak mo sa tulay, yun lang, saksakin mo, ganun. Yun lang ang sagot ko eh. Akala mo nagbibiro ako, pero ang shortcut yun na parang, I don't have any room in my mind, in my brain, para sa mga taong walang kwenta. Tama mali. 'Di ba? Kaya nga kahit isipin mo na lang to ha. Downline ko na nga, inaaway ko pa eh. Gets mo? Meaning ganito eh, parang kung nega ka, wag mo ko idamay, hayop ka. Parang ganon. Hindi ako magmumura, napigilan ko, muntik na. Gets mo? Mapakasawa ka sa buhay mong yan. Wag mo ko idamay. Kasi yung, di ba ikaw, Mabel, wag na lang sa level nila Ken na any one of the leaders here, you have, or aspiring leader or bago na gustong mag-build ng negosyo, builder, you have to take care of your mind, yung sarili mo. Kasi pag nahawa ka sa mga yan, tapos ka na. Kahit na lumalaki na yung organization mo, tanim ka ng tanim sa sarili mo para lahat ng mga negative sa labas, meron kang shield. Tapos, ina-unlearn mo rin at the same time, lahat ng nakagawian mo na hindi ka naman magiging successful. Diba, sabi ko rin sa last training ko sa Dubai office, kaya ka uma-attend ng training, hindi lang para matuto. Second yun eh. Ang number one, para ma-unlearn mo lahat ng tiyanim sa'yo ng mundong ito, kaya tayo naghihirap ngayon. Tama o mali? Tama. Yun ang number one reason. Number two yung matuto. Number one, i-unlearn mo. Bakit ka tumatambay with your coach? Bakit ka sama ng sama sa kanila? Kasi yung coach mo, maayos yung pag-iisip, yun yung hinahawa mo eh. Kailangan mong magpahawa. Or, dalawa lang naman ang choice mo eh. Yung coach mo nandito eh. Tama? Ito yung kailangan mong dikitan para mabilis yung, para may shortcut yung pagtawid mo dyan. Ngayon, yung mga kaibigan mo na nagninega-nega sa'yo, nandyan, tama? Napaka-common sense lang, oh. Diba? Tas ang mahirap, dito ka pa nakinig. Naintindihan nyo? Kaya maraming hindi kumikita. It's all in the mind. Diba? Normal po ba yung almost 2 months na, pero hindi ako mababanggit kung sino tong mga to ha. Normal po ba yung almost 2 months na, para at least pag medyo na bad trip ako sa tanong mo, hindi kasi sikat, tama? Dead ka na lang. Pero hindi naman nakaka-bad trip. Normal po ba yung almost 2 months na, pero hindi mo pa rin mahanap yung 10%? Ibabalik ko sa yung tanong, ate or kuya. Normal ba sa isang negosyong hindi pa kumikita ng 1 taon? Hindi. Hoy, anong hindi? Normal yun, no? Ay, normal. Di ba yung mga traditional business, minsan 1 taon, 2 taon, wala pang kita, sa 3rd year pa talaga kikita, nabawi yung puhunan nila, tama? Tama. Bakit dito 2 months ang sukatan? Ibabalik ko rin yung tanong. Kasi tandaan nyo ha, hindi aminin ko na, asshole ako, saka super sarcastic ako. Kasi ang prinsipyo ko sa buhay, tanungin mo ang tamang tanong para ibigay ng universe sa'yo ang tamang sagot. Correct. Tama? Binabalik ko sa inyo yung tanong eh. Normal ba sa isang empleyado na 5 taon na, ganun pa din? Di ba normal? Normal. 5 taon na, ito 2 months. Hoy ate, kuya, hindi ko na sinabi yung gender. Gets mo? Hindi, wag kayong magalit sa akin, kinokorek ko lang yung ano nyo, parang kayo, meron, tandaan nyo to yung init, normal yan. Pero ipuput into context and perspective mo din naman. Ilalagay mo sa lugar. Tama? 2 months na ako eh. Gets mo? Bakit hindi mo iyakan yung 8 years na ako sa trabaho? Gets mo?
Di ba dapat mas iniyakan mo yung 8 years versus 2 months? It doesn't mean anything. Pag hindi mo pa nahanap yung 10% na yan, kailangan mo pang maghalugad ulit. Ang ibig sabihin lang nun, hindi mo pa to tinapos. Tama, mali? Tama. Sige, tell me if I'm wrong. Hindi mo pa tinapos yung 300 mo. Grabe, Frewin, 300. Hindi ko naman sinabing ubusin mo eh. Pag nakita mo na yung 4, pwede ka na huminto eh. Pag nakita mo nga yung 2 active, pwede ka na huminto kung titignan mo eh. Pero by that time, I assure you, nung nakita mo na yung 2 mong Agila, active, superstar, hindi manok ka, kasi ang manok, kahit itcha mo, manok yan. Gets? So pag nakita mo na yung 2 mo, I'm sure, na-imbibe na sa'yo, na-inject na sa'yo, na makikita mo ulit yung susunod na 2 mo, naturally. Kasi nasa sistema mo na eh. Naiintindihan niyo ako? It will be easier na. Ang point ko lang, yung tanong natin gawin nating tamang tanong para makuha natin yung tamang sagot. Gets? You looking for your 10%, looking for your 2, looking for your 4. Pag hindi mo pa siya nakita in your first 6 months, it doesn't mean anything. Kailangan mo lang hanapin ng hanapin kasi baka ang nabubunot mo, nauuna lang ito. Baka yung 10% na nasa huli, naiintindihan niyo ako? Ang walang nangyayari dito, yung walang ginagawa. Dapat everyday nagkikwento ka, make it a habit. Diba? Sabi nung isa, hindi na po ako magtatanong. Sinasagot ko naman yung mga tanong ah. Natututo ba kayo? I mean, natututo ba kayo sa mga ni-impart ko sa inyo? Mahal naman yan. Grabe naman to. Answering objections tayo ngayon ah. Sige, wag na lang answering objections. Handling questions. Ang mahal naman yan, 110 dirhams, 10 sachets. Cathy, mas mahal pa yung Starbucks. Meron na akong kausap taga-Canada kanina eh. Ay, kagabi. Sagot sa akin, mas mahal pa ho Starbucks. Piloso po pa, nakakabwisit. Mas mura ho sa Tim Hortons. Eh di dun ho kayo, together with all the asukal. Ganun ko. Oh, guess what? Kukuha pa rin. Kahit binabara ko yung prospects, kumukuha eh. Promise. Ayoko na nga kumuha kasi sablay yung pag-iisip eh. Pag nagtanong ano po ba yung barley? Para sa akin, ito yung engaging yung etong barley parang gold, parang gintutong hawak namin. It's a supplement from New Zealand, kaya mabisa siya na nakakabuhay ng patay. Biro lang po ate kasi sa dami ng napagaling niyan, napababa yung cholesterol, napababa yung sugar, nawala ng cancer cells because of our barley juice. Ultimo bata ho, bumibili ang mga magulang kasi ang mga bata hindi ho nagugulay. Period. Gets? Maiksi lang yun Pinaiksi ko na, ayoko na ituloy. Pero marami ka pang pwedeng sabihin. Ikaw, ano yung naramdaman mo habang nakikinig ka doon sa sinabi ko? Yung parang, uy, mukhang okay yan Yung anak ko hindi nagugulay. Tama? Wala naman kasi akong kilalang bata na 3, 4, 5, 7 years old, 10 years old na kumakain ng broccoli. Tama? Kung meron man, 1 out of 1,000, gets mo? Parang napaka-imposible nun. And bakit po kami malakas? Pwede mong segundahan ng ganyan bakit po kami malakas at maraming kumikita sa amin? Napapansin mo, nag-establish ako palagi ng premise. Bakit po maraming kumikita sa amin? Bakit po kami malakas? Kasi ang laki ng market. Kasi kailangan talaga natin to. Tama? Nung binibitawan ko na tong salitang to, nasabi ko na yung cholesterol, nasabi ko na yung sugar, nasabi ko na yung bata. Tama? Siya mismo, mag-agree yun. Okay? Financial scam daw po. Sandali lang, baka mamaya 200 tong tanong, iniisa-isa ko talaga no? Natututo ba kayo? Gary, natututo ba kayo? O i-filter ko ba yung tanong, Gary? Yes, natututo po. Wala ka namang choice kundi umuo. Financial scam daw po. Nag-search sa Google review, may nabasang GC Premier Siomai King pyramiding daw MLM scheme. Alam mo, pag ako sinendan yan, alam nyo kahit anong kumpanya, may negative review sa Google.
Ang pagkakaalam ko ho, 11 years na kami, 19 years na sa showmaking, buhay na buhay ho at lagong-lago po yung negosyo namin sa pag-move namin ng products. Hindi ho kami pyramiding. This is a retail and wholesale business na nag-move ng products worldwide. Kaya ho, worldwide din ang kita. And ulitin ko, ate, kuya, 11 years na ho ang barley, 19 years na ho ang showmaking, and we're getting bigger and bigger and bigger. Okay? Again, yung mga nagtatanong ng ganyan, nakahanay naman sila ron sa mga smart ass people eh. 'Di ba? And there's no point of, kumbaga ako kasi, naging hobby ko mambara eh. Kasi kung kukuha yan, kung hindi yan kukuha. Eh di barahin ko na lang. Tama mali. Para yun sa mental health ko. Gets mo? Kasi sira ulo nga ako eh. Antayin muna namin pag mayaman ka na, sa kami mag-join. Yun nga eh, Rosemary eh. We don't dwell on these people. Naiintindihan nyo ba ako? Para kasing, tangina mo naman. Gets mo? Parang, hindi ikaw yung kakilala ko Gets mo? Ganong level na yun eh. Tangina naman. Ano yung mga ganyang linya? Parang kausap ko yung sarili ko Frewin, gusto ko bang kasama tong taong ganitong mag-isip? Naiintindihan mo? So, papas na ako dyan. Diba? Ang sagot ko na lang dyan, ganito eh. Thumbs up. Gets mo? Hindi, meron ako mga ganun yung mga, sana nag-guess yung sarcastic ako doon. Naiintindihan mo, Rosemary, or kahit sa mga sino ng tanong na mga patiwakal, yung mga tanong na suicidal, those are people na hindi dapat natin bigyan ng pansin. Kasi yung mga tanong na may puhunan ba dyan or may kapital or magkano ba yung kapital dyan, medyo matatanggap ko pa yun eh. Pero yung mga tanong na mga palibre naman dyan, go muna. Para kung namatay ka, alam namin. Pag yumaman ka, di mayaman ka. Guess what? Alam mo ba, pag kumita ka na, Rosemary, pag binalikan mo yan, ang isasagot sa'yo ganito, nauna ka na kasi. Gets mo? Nai-gets nyo ba? So, what's the point of dwelling on those kind of people? Naiintindihan nyo? Kaya ako nagpa-bad trip sa kanila. So ngayon, pag sinagot na ako ng ganyan, loko to Hindi na kita prospect, hayop ka, mamatay kang duka, hayop. Gets, go back to your miserable life, motherfucker. Parang ganun. Naiintindihan mo? Parang ganun ng ganun ng mantra ko kasi, dalawa lang yan eh. Frewin, ba't ka nagmumura? Hindi dahil sa nagmumura ako eh. Pinoproteksyonan ko yung sarili ko na hindi makakuha ng enerhiya niya. Naiintindihan mo? Naiintindihan nyo? Kasi, pagka, grabe, naantayin pa akong kumita. Gusto ko siyang isabay sa pag-abot ng pangarap. Gets mo? Hindi nga sila yung taong yun eh. Naiintindihan nyo? So parang, ang pupuntahan nitong pag-uusap natin, ikaw pa din eh. Kung napapansin nyo mas may bigat ikaw kaysa roon sa spill. Mas may bigat yung ayusin natin yung mindset natin, mapalago natin para sa pagpapalaki ng business natin. Naintindihan nyo? Dapat pala may role playing tayo. Ibang role playing yung gusto ko. Tama, understood. Kung magtanong, ano po ba yan, Barley? Hey guys, naghahanap ako Huwag magalit sa bilog. Oo, alam mo actually, kahit sino rito kasi meron kasi kayong parang ang negosyo natin, traditional business pa din to. Nagkataon lang we are compensated in a multi-level marketing scheme or tier or levels, di ba? Pag may products na gumalaw, may kikita. Pag walang products na gumalaw, walang kikita. Tama o mali? Doon lang tayo didikit eh. Diba? Sabihan ka ng pyramiding, iyak ka na. Kaya ka umiiyak kasi nga mali yung context mo ng negosyo eh. Naiintindihan nyo? Kaya nga, kung titignan mo, kanina, ang unang bungad ko sa inyo, if you remember it, madali lang tong negosyong to. This is very, very, very easy. Diba? Unang-una, tingnan mo na lang balik ka sa whiteboard, 5%, 1.5% success rate. Nakikita nyo to? Nakikita nyo tong 1.5% success rate? Tama? Mabel, isipin mo na lang pag sinabi ko sa yung
Kailangan, Mabel, para yumaman ka rito, 80% ang success rate mo. Anong ibig sabihin ng 80% success rate, Frewin? Sa 300 na prospects mo, dapat 240 ang kumuha para ka yumaman. Di ba? Naintindihan nyo? Kung 240, uwian na. Ano yun? Ang ina lahat ng mga loko-lokong mag-isip, papasalihin ko talaga, kuya. Ang inihingi ko lang sa inyo, 2 or 4. 4 na kasi kaya, pag nakadalawa ka, kaya mo maka-4. Yun ang agreement natin. Tama? Ang 4 sa 300 mo is only 1.5%. Kaya ako sinasabing madali lang. Mas maraming manok kaysa sa agila. Tama, mali? E di sana may Eagle Poultry, Eagle Farm. Tama, mali? Gets? O, bakit ka pa nag-iisip? Mas maraming ang manok sa agila. Di sana agila yung ulam mo, hindi manok. Naintindihan niyo ba ako? Napaka-common sense lang ng buhay eh. Kaya ako naiinis. Diba? Hoy, Joyce. Huwag mo ipala sa akin yung problema mo ah. Kati, thank you. Matamis na yung barley. Alam mo, sagot ko lang dyan. Ate, idagdagan mo ng tubig. Gets mo? Dagdagan mo ng tubig. Ayaw mo matamisan. Singhotin mo. Gets mo? Ang importante, pumasok sa bloodstream mo. Nakakainis. Hindi nainis ako sa mga nagtatanong ng matamis eh, yung mga prospects na yon. Actually, member na nga eh, natatamisan pa eh. Dagdagan mo ng tubig. Di ba parang matabang? Hindi tangina, bawasan mo yung tubig. Gets mo? Problema ko ba yon? Naiintindihan nyo ba ako? Kaya walang gustong kumausap sa akin eh. Gusto ko sana pero walang time. Ito yung maganda eh. Ito yung paborito ko sa lahat. All time. Alam mo, dali-dali lang sagutin yan eh. Kati, yun nga eh. Kaya ka nga walang time eh. Kasi lahat ginugugol mo sa trabaho. Bruha. Gets mo? Ang bubo mo! Gets mo? Parang yun ang gusto ko ipunto eh. Pero syempre, huwag mo sasabihin yun. Kati, yun nga eh. Di ba malumaday naman, Kati? Mabel, yun nga eh. Wala din akong time dati. Kasi na-realize ko lahat na pupunta sa trabaho, pati yung preparasyon. Diba? Yung pagtututbrush ko, lahat para sa trabaho yun. Naintindihan mo? Yung overtime, kaya ka nga magninegosyo para magka-time ka. Yun ang sinusubukan natin, Kati. Gets? O 7 p.m. or 9 p.m. Tama? Wag kayong ganito ha. Yun ang sinusubukan natin, Kati. ... Para nag-aantay ka pa magtanong siya. Gets mo? Isarado mo kagad na 7 p.m. or 9 p.m. Excited ako, 150,000 to, Kati ha. Hindi to biro. O dumiin pa ako ha. Gets? Sabi nung iba, nagmumura na siya. Free taste lagi. Tulak mo sa bangin. Nasagot ko na yan. O, hindi, tama ka dito, Wowie Boy. Ganda naman pangalan nyo. Yan ba, sige na, pangalan nyo yan. Yes po, dapat lang po hanapin ng pares nating mga negosyante. Yes, tama ka din doon. Basta ganito, hindi tayo nadja-judge. Okay? Si Mabel, pagkaibigan ko siya, hindi rin ako magaganito Negosyante kaya ito mag-isip yung mga siraulo na naman. Gets? Hindi. Ang trabaho ko, hello Mabel, kumusta ka na? May ginagawa pala akong business kaya ako napatawag sa'yo. Nag-expand kami. Meron akong hawak na digital business ngayon on top of my job. Kasabay ito ng trabaho ko kasi madali lang siya gawin. Gets mo? Yun ang trabaho ko, magbuhat ng telepono, magtawag, mag-chat. Naintindihan nyo? Hindi husgahan si Mabel. Ngayon, si Mabel, okay man siya o hindi man siya okay, it doesn't matter. Ang trabaho ko, magtawag, mag-chat. Naintindihan nyo? Walang halong emosyon. Sa isang araw, may 3 akong nakausap, may 5 akong nakausap na warm. It is better than nothing. Kasi tatapatin ko kayo, 99% dito walang nakakausap na warm. Tama? Sa isang araw, lumilipas sa isang araw, wala kang kinentuhan. O, alam na alam ko yan. Kasi, nahihiya ka. Diba? Nahihiya ka. O pag sinabi mo sa akin, nahihiya po kasi ako may mali sa pag-iisip mo.
Naintindihan mo, bakit mo ikinakahiya yung healthy and wealthy lifestyle? Diba, this is golden, this is gold. Naintindihan nyo? So ngayon, parang haba ng ang haba ng, Gary, tulungan mo naman ako mag-filter, oh. Cathy, tulungan niyo ako mag-filter yung tanong na kailangan ko sagutin. Ang dami kasing tama eh. Parang parang di siya nauubos. Cathy, Gary, tulungan niyo ako mag-filter kasi sadali lang, hindi ko na namalayan yung oras Inuuto niyo ako Mag 11 PM na rito, Oo. Tapos di pa ako nagdi-dinner, ganun kasi minadali ako ni Ken. Ayan. Pero may natutunan ba kayo? Meron ba kayong natutunan? Pupunta na ako sa pinakababa. Magkano ang ad spend daily ni Top 1? Siguro mga 60,000 a day. Oh, Gary, may tanong ba na parang last two or last question before I call it a night? Kasi I believe marami ako na-impart sa inyo eh. Sobrang dami ko na-impart sa inyo. Wala po akong tinitipid na impormasyon sa inyo Kasi kung kayo din yung kausap, kung grupo ko rin yung kausap ko, yan rin naman yung ituturo ko, baka mas gigil pa ako. Binaitan ko pa binaitan ko pa. One thing na maganda sa negosyong ito, napipili mo kung sino yung kasama mo eh. Gets mo? So, napipili mo kung sino yung kasama mo, napipili mo din kung sino yung gusto mong tulungan. Yun yung parang, for me, bonus. And syempre, yung tutulungan natin yung deserving din naman, di ba? Sa prospects natin, gusto mo bang kasama yung ganun humirit? Di ba? Libre, buraot, alam mo yung ganun? Di ba? Kuha nga ako ng t-shirt, no to buraots. Lagong kento. Paano na-handle? Huwag kang, ayusin niya. Paano na-handle ang sobrang? Kala ko seryoso na eh. Seryoso hindi ako gwapo, makarisma lang. Sobrang daming learnings. Sige, sana. Narinig ko na yan eh. Sadali lang, wala nang tanong. Pag wala nang tanong, ako ho ay alis na. Hindi rin ako marunong mag-closing eh, yung mga mga gets mo. Normally, pag may training ako, sabihin ko lang tapos na po. Tapos, wala naman tumatayo. Kasi hindi naman nila alam kung totoong tapos na o hindi pa. Gets? So, ako, wala naman akong closing sa inyo. Gusto ko lang mag-impart ng something. If you're waiting for me to, alam mo yun, give you some inspirational talk, hindi ko talaga forte yun eh. Mas forte ko magturo. So, ngayong gabi to, nag-try ako magturo sa inyo. I hope meron kayong nakuha. Cathy, may tanong ka ba? Kasi pinosisyon mo yung sa parang panel discussion. Cathy, baka may hindi ako nasagot. Yun yung pinapahanap ko sa inyo eh. Itong negosyong ito na ho yung bumubuhay sa akin for the past 9 years and nagbibigay ng magandang buhay, I could say. And you have to understand also na nagsimula kaming palpak, nagsimula kaming walang alam, kasi wala namang negosyo na magaling ka na kagad eh. Diba? Kagaya nung tanong kanina, 2 months pa lang, it doesn't mean anything. One year, it doesn't mean anything. Diba? Pag hindi ka naging successful sa 1 taon, 2 taon, 5 taon, or 5 buwan, ang ibig sabihin lang nun, may hindi ka ginagawa. Okay? Kung may ginagawa ka man, mali yung ginagawa mo. Obviously. Naintindihan? Walang emosyon, walang attachment. It is what it is. So, kailangan may baguhin ka. Minsan, ang nakakalungkot, ina-analyze natin siya sa ganung way. Pero kung kakausapin ka ng universe, bruha. Gets mo? Ganun ang tono nun. Sira ulo ka. Gets mo? Binigay mo na ba yung best mo? Itatanong sa'yo ng universe eh, ginawa mo ba yung dapat mo gawin? Diba? Hindi naman ito parang employment eh. Diba? Sa employment, pag magaling kang bumati, mapopromote ka na mabilis. Tama? Pag hindi ka marunong bumati, mabagal ang promotion mo. Tingnan mo, yung mga magaling, di ba yung mga ganito bumati? Good morning, sir. Di ba? Napansin mo, hindi na po promote.
Pero pag ganito yung bati mo sa boss mo, sir, morning na. Oh, di ba pag gano'n ang bati mo sa boss mo, mabilis kang mapopromote. Try mo, promise, sa mga nag-work. Oh, di ba? Sa mga lalaki, ma'am, morning na. Sigurado ko ikaw na yung di ba, kasama sa bahay ni ma'am. So ngayon, point ko, ito ho ay negosyo. Meaning, kailangan kang may gawin, kailangan kang mag-invest sa sarili mo, kagaya ng pag-attend mo dito, para mai-apply mo siya. Tapos, pag nag-work, edi okay. Pag hindi nag-work, edi fine-tune mo, ayusin mo ulit, di ba? Naintindihan nyo? Kasi, hindi naman pwedeng binigyan kita ng spiel, may sinabi ako ngayon, bukas okay ka na. Hindi naman, it will take time eh. Pero hindi siya mangyayari pag hindi mo siya gagawin. Naintindihan nyo? So, pag nakita ko si John, si Mabel, si Delphine, si Fer, si Malu, si Cathy, pag nakita ko sila, tatawagan ko sila, wala namang emosyon yun eh. Ginagawa ko yung part ko, yung routine ko, na sumala. Diba? On my day-to-day activity sa negosyong to, marami ako sinasarang benta, may bumibili, may hindi bumibili. May nag-request ng payment link, hindi tumuloy. Tama? May nag-request ng tabi, nagbagong isip, nanega ng asawa, and I don't buy those shit. Kasi at the end of the day, yung mga yon hindi naman ako papakainin. Tama? Ang magpapakain sa akin, yung tutuloy sa negosyo. Doon ako nakafocus. Kasi para mo sinabing, Efrain, so lahat sumasali sa'yo. Hindi no, 90% hindi kumukuha, 10% kumukuha. Tama? Wala tayong pinagkaiba. Ang pinagkaiba natin, yung 10% ko, pinapalaki ko ng pinapalaki. Naintindihan nyo? That is within our control. Naintindihan? So, wala akong emosyon na nararamdaman kasi it's part of the game. Kasi nasa negosyo ka. Ngayon, pag ayaw mong ma-reject, edi mag-employment ka na lang. 'Di ba? Sarap-sarap kaya sa employment, wala kang iniisip, papasok ka. Sige, kahit anong bati pa yan, good morning sir or morning na sir, papasok ka lang, uuwi ka. Tama? Tutulog ka, papasok ulit bukas. O di ganun ka 22 days of the month, naintindihan? O, yun nga lang, yun yung comfort zone na pipiliin mo, huwag ka rin magrereklamo sa makukuha mo. Tama? O ngayon, nagnegosyo ka, pero yung mindset mo pang empleyado. Diba? Diba palagi kung sino inuulit sa inyo, isa lang ang babaunin mo sa pagiging negosyante mo ngayon? Yung pagpasok mo lang sa work, you show up every day, yun lang ang kaisa-isang babaunin mo sa pagnenegosyo mo. You show up every day in your business. Hindi ho ito that's entertainment. Okay? Na Monday group ka, Tuesday group ka, diba? Friday group. Sa mga bata dito, wag naman kayong parang bastos ha. Ano po yung that's entertainment, diba? Yung that's entertainment, ipatanong nyo na lang po sa mga kaidaran ko dito, ha? May Monday group, may Tuesday group yon, Cathy, di ba? Kahit papaano, naabutan mo naman siguro yon. Hindi ka Tuesday group, hindi ka Friday group, gets mo? This is a business. Everyday dapat yung tindahan mo bukas, everyday dapat magkikwento ka para makabuild ka ng momentum. Kasi pag nabuild mo na yung momentum, nabuild mo na yung habit, hindi na yan mawawala sa inyo. Ang pinakamahirap magsimula. Pero pag nasimulan mo siya, dire-diretso na yan, hindi ka nahihinto. And yung pagkuha mo ng mga goals mo, pagkuha mo ng income goals mo, is just a few steps away. Sobrang abot kamay na yan. Okay? So with that, maraming salamat sa inyo for taking the time to, for giving your time. Kasi parang mga 1 hour and 40 minutes yata ako or ganon, something like that. So salamat po sa inyo. Salamat Sir Ken for the invitation. Cathy, thank you for hosting. Sir Brian, thank you again kasi pag hindi dahil sa'yo, wala ako dito. There's so much to thank you for. So yan, maraming salamat. I'll see you sa Manila sa May 4, nandyan ako. Unfortunately. Kaya yun, makita-kita tayo. Tapos I'll see you sa office, Sir Ken and the gang. Ayun, maraming salamat. Pwede na exit, no? Ayan, thank you so much po. Ayan, on behalf of GM Ken and Chosen Team, maraming salamat po, GMFG.
sobrang dami po naming natutunan. In fact, ang dami kong nasulat ngayong gabi na to, grabe. Kahit paulit-ulit ko tong, pang ilan ko na tong narinig, pero iba talaga eh, pagka intentional mong pinakinggan. Sobrang grabe. Thank you so much po sa learnings namin ngayon. Ayan, sobrang daming nagki-thank you din po sa ating chat room. Salamat. Magbababay na ako kasi masusunog na yung sinaing eh, ha? Oo. Ako yung sinaing mo. Bye. Bye, guys. Kati, thank you. Bye, bye, Thank you Chosen. so much po. Thank you so Bye, much. Team RM and Team Rainmaker. And kung sino pa ang team ang nandito, bye-bye sa inyo. I'll see you soon. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye. Alis na po ako, ha, Ma'am Kati. Bye-bye.